Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng September 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles po ay alas 6:52 ng umaga. At araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi na naman ni Alan Peter Cayetano. Ang sabi ni Alan Peter Cayetano, we are all guilty of both buying, cheating, stealing, lying. Importante, repentance. Yan po ang deklarasyon niya. I-debunk po natin ito, i-debunk po natin ito. Walang pagbabago kung walang repentance. Yan po ang sabi niya, no? Kung babasahin mo lang yan, ay yung walang pagbabago kung walang repentance, ay tama yan. Kasi nga, yung pagbabago o yung pagbabago ng isip, repentance po yan eh. Yung dati mong iniisip, nakita mo na mali. O yung dati mong ginagawa, nakita mo na mali. Kaya, gusto mong baguhin. Kaya, kung walang repentance, walang pagbabago, tama yan. At wala naman tututol dyan eh. Kaya nga, ay parang kung magsalita siya, ay napakagaling. Pero ang hindi niya pinapaliwanag, ano ba yung repentance? Yun po eh. Yun ang hindi niya pinapaliwanag. Wala siyang detalye, wala siyang sinabi ano ang sequence of events. May mga sequence po kasi yan eh. Hindi pwede na sasabihin mo lang na repentance. Kailangan natin ang repentance para may pagbabago. Ay kulang po yan eh. At kung ako ang susuri dyan sa sinasabi niya, kung susuriin ko po na maigi yan, ito ay ini-encourage pa niya na magnakaw na tayong lahat. Diyan sa pagkasabi niya. O ang iniisip niya ay exempted na tayong lahat. Hindi tayo guilty kasi lahat tayo gumagawa. Yan po ang sinasabi niya. Ngayon, narinig ko po yung isang explanation ng isang vlogger. Kaya daw ginagawa niya yan dahil darating ang panahon at ito na nga dumarating na marami siyang project, yung flood control project dyan sa area niya, dyan sa Patiros. At mauungkat yan, may 6 ata o 7 eh, na ang kontraktor ay itong mga Diskaya. Parang nilalatad niya ang mga reason niya para siya ay exempted o hindi guilty kasi lahat namang gumagawa eh. Yan po eh. At maaring tama yun. Kasi nga, ipinakita nung vlogger yung mga project dyan sa Patiros. 6 ata o 7. O, edi sangkot din sa dyan. Kasama po dun sa insertion. Kaya nga ito, nung sinabi niya we are all guilty of both buying, cheating, stealing, lying. Importante, sabi ni Alan Peter Cayetano, importante, repentance. Ay tama nga yan. O, tama yan. Pero ngayon po dito, tatalakayin ko, ay kasi po itong sinasabi niya, galing po sa Biblia ito eh. Kaya hindi mo pwedeng pasubalian ito.
Hindi pwedeng kontrahin yan. Galing po sa Biblia yan eh. Ngayon, pero ang hindi niya pinaliwanag ay bakit nilalakad ng Biblia yan? Bakit yan ang sinasabi ng mga sumulat ng Biblia? Opo, lahat po ng sumulat ng Biblia, mayroon silang isang chapter o isang verse o dalawang verse na ang tao ay makasalanan, kailangan mag-repent. Mayroon silang ganyan talaga. Pero maikli lang. Opo, at hindi binibigyan masyado ng emphasis. Kasi umpisa lang po ito eh. Umpisa. Katulad ng sinasabi ko po sa inyo, nung ako ay na-born again, hindi ako inalisan nung nagtuturo sa akin. Hanggang hindi niya nakumbinsi ako na ako ay may problema, na ako ay makasalanan, na wala akong tsansa. Wala kang tsansa. At kung pumayag ka noon, aalisan na yan. Hahanap ka na ng solusyon, hindi ba? At i-introduce niya, ang solusyon lang ay si Jesus Christ. Yan po ang kulang sa kanya. Sinabi niya na kailangan ang repentance, ay ano ngayon ang solusyon? O papaano mangyayari yan? Ang una kasi, ipapaliwanag sa iyo, may problema ka, magnanakaw ka, nag-boot-buying ka. Yun ang ipapaliwanag. Pero saglit lang po yan. Hindi bibigyan ng emphasis yan na magnanakaw ka, na nangangalunya ka, na nagsisinungaling ka, at wala kang tsansa. Wala kang tsansa na makaalis dyan. Kasi alipin nga ang tao ng kasalanan eh. Yan po dapat ang sinasabi niya. Lahat tayo ay alipin ng kasalanan. Ngayon ay bahala na kayo. Paano kayo makaalis dyan? Ngayon, repentance. Tama po yan. Pero po, ang totoong repentance ay ganito. Na hindi natatalakay po ito ng iba ha. Hindi ha. Kasi kumukuha po ako sa Biblia eh. Ang totoong repentance ay nalaman mo na mali yung ginawa mo. At nagsisisi ka. At alam mo na sa susunod gagawin mo na naman yan. Alam mo yan kasi alipin ka nga eh. Pero hihingi ka ng tulong sa Diyos o kay Kristo na tulungan ka niya. Ang sasabihin mo, Panginoon, hindi ko kaya ito. Kasi mahina ako eh. Malakas yung kinang ng salapi. Ngayon, tulungan mo ako. Yun po ang true repentance. At i-acknowledge mo o nakahanda ka yung kaparusahan ibigay sa'yo. Yan po. Pero ang isang factor dyan, yung true repentance mo ha, hihingi ka ng tulong sa Diyos na tulungan ka niya. Yan po. Pag wala yan, ay magangako lang yan eh. O magsasalita lang yan na nagre-repent na ako. Magsasalita yan, pero uulit na naman yan. Ay ito nga, si Alan Peter Cayetano, tinagurian na ito kung tawagin siya ay kaldero eh. Kasi nga 51 million yung ginawa niyang kwan. Yung parang sulo nung Asian Pacific Games. Gumawa siya ng torch ata na parang kaldero na 51 million. Doon sa sumikat yan. Ay ngayon, anong nangyari doon? Wala naman. Mabuti sana kung hanggang ngayon ay umiilaw, hindi ba? Nilagyan niya ng ilaw hanggang ngayon. Ay wala naman eh. Kaya, ayan, uulit-uliting lang yan. Kasi nga, ang true repentance, ang sinasabi ko, kailangan nakipagkasundo ka kay Kristo. Nakipag-alyansa ka kay Kristo at ayun nga ang nakasulti, ang sino man tao nakipagkasundo kay Kristo. Ayan po ang kailangan. Hindi po yung idideklararang niya na nagrepent na siya. Hindi po ganun. At makikita nyo po, doon kayo tutulungan ng Panginoon at
makakaasa kayo na hindi nyo nagagawin yung dati nyong ginawa. Yun po ang born again. Yung dati mong ginagawa, halimbawa, nangangalo niya ka, ay hindi mo nagagawin yan. Iiwasan mo na yan. O, nagnanakaw ka. O, iiwasan mo na yan. Of course, makakagawa ka pa rin ng kasalanan, pero minor na yung hindi mo talaga maiwasan. Patuloy po tayong gumagawa ng kasalanan pero mga minor na, hindi nakakapirwisyo sa kapwa mo tao. Ayan po ay bilyon po ang ninanakaw nila Hindi ba? O lumulubog ang bahay, hindi ba? Nasisira ang sasakyan dahil yung makina dumadaan sa tubig, hindi ba? O kaya lumulubog. Pirhisyo po yan Kaya ay palagay ko hindi mapatawad yan kung hindi nila ibalik yung pira. At tinalakay ko na si Zaccheo, yung chief tax collector, hindi naman sinabi na nagsisisi ako Hindi niya sinabi na nagsisisi ako. Hindi. Hindi niya sinabi na, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, ako ay nagsisisi na. Ano ang sinabi niya? Pansinin niyo po at ito ang tinalakay ko nung nakaraan. Nung sinasabi ng mga tao, kasi doon kumakain si Jesus Christ ng tanghalian Zaccheo, kanya umuwi ka at doon ako kakain sa inyo, doon sa bahay nyo. Habang kumakain sila ng mga tao, ang sabi ng mga tao, ay bakit kumakain ito si Jesus Christ dito sa isang makasalanan? Kaya tumayo si Zaccheo. Kasi palagay ko naririnig niya o nababasa niya yung mga isipan ng mga tao O kaya pinagbubulong-bulungan. Ang sabi niya, tumayo si Zaccheo, "Look, Lord," sabi niya. Sino ang tinawag niyang Lord? Si Jesus Christ. "Look, Lord," sabi niya, "here and now, half of my possession or half of my property I will give to the poor." Sabi niya, ibibigay ko sa mga mahihirap kalahati ng aking mga kayamanan. And if I deprive anything or anyone of anything, ang sabi niya, if I cheated anyone of anything, sabi niya, I will restore it or I will return it 4 times. Yun po ang ginawa niya. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, indeed, sabi ni Jesus Christ, indeed, salvation has come into this house. Sabi niya, yun po talaga ang pagsisisi. At sinigurado ni Jesus Christ, salvation has come into this house. Ayan po, hindi lang yung dinideklara na ganyan. At lalo na yung gustong mangyari ni Marcolita, hindi ba? Ang gustong mangyari ni Marcolita, iwan ko lang kung binayaran siya. Hindi ba? Nagawing state witness. Si Diskaya, ay wala pang sinasabi Wala pang deklarasyon At yung mga deklarasyon niya, hindi naman magagamit yun sa mga general term lang Paano mo gagawin yan na state witness? At ito nga, pagbasihan po natin ang Biblia. Paano ang true repentance? Binabalik po. Binabalik. Dahil wala namang pinatay dyan, hindi ba? Ay pira lang yan. Ibalik ang pira, hindi ba? Although na yung mga nabibiktima dyan, maaring namamatay na sa gutom. Maari din o yung ari-arian nila ay nawawasak. Ganun po Kasi nga dyan sa walang pakundangan na korupsyon. Isi-share ko lang po sa inyo kung saan kinuha ito ni Alan Peter Cayetano, yung all of us are guilty. Ito po Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ayan po parati pong ganyan yan
Pero hindi, ako, kung nagdi-discuss ako nito, hindi ako tumatagal. For all have sinned and fall short of the glory of God. Bakit ko sinasabi ito? Para maintindihan ng tao na makasalanan ka. Tapos na. Opo, tapos na yun. Ngayon, kung interesado siya, ay tatanungin niya ako, ay anong gagawin natin? Ganun po yan. Pero ito, dinidiscuss ko ito, pahapyaw lang yan. Ay ito si Alan Peter Cayetano, yun ang kanya yun ang binibigyan niya ng emphasis. Yun ang binibigyan niya ng diin. Mali yan. Ang bigyan mo ng diin, yung repentance, yung manner ng repentance. Oo. Ganun po. Ganun ako Ang ini-emphasis ko, yung si Jesus Christ lang ang makapag-save sa atin. Ecclesiastes 7:20, ganun din Surely there is no righteous man on earth who does good and never sins. Lahat po talaga nagkakasala. Pero ulitin ko, hindi ko binibigyan ito ng maraming panahon. Hindi ko binibigyan yan. Ang binibigyan ko ay paano tayo isisib ni Kristo. Ganun po yan, Psalms 14 verse 2 hanggang 3, The Lord looks down from heaven upon the sons of men to see if any understand, if any seek God. All have turned away, they have together become corrupt. There is no one who does good, not even one. Ayan po nakasulat hindi ba? Sa Psalms po yan. Kaya nga halos iisa ang sinulat nila Pero nga, inuulit ko, hindi bibigyan ng kanyan ng mahabang panahon. Kasi alam mo naman yan Alam mo na yan. Pagkabasa mo lang na ganyan, ay oo nga. Of course, ang mga tao gumagawa po ng mabuti, pero hindi aabot sa standard ng Diyos. Kasi karamihan po ng tao gumagawa ng mabuti dahil may hinihintay na kapalit. Yun po, pakitang tao lang. Nanliligaw ka, hindi ba? Kunyari, nagbibigay ka ng mga chocolate, ganyan, kung ano-ano mga regalo. Kasi may gusto kang kapalit. At pati na yung mga kamag-anak niya, sinusuyo mo yan. Kasi may gusto kang bumalik na kapalit. Ganun lang po yan. Ang mga politiko, namimigay po ng mga ayuda, hindi ba? Pero just for a show, para ibuto sila. Ganun po They can do good, but not merit, hindi, walang merito sa Diyos. Kasi alam ng Diyos yan Not even one. Yung gumagawa ng mabuti. Ulitin ko, gumagawa ng mabuti ang tao, pero hindi sa standard ng Diyos. O hindi sa pamantayan ng Diyos. Isaiah 53, verse 6, All we like sheep. All we like sheep. Para tayo mga tupa has gone astray, nanaligaw. Yan po ang description naman ni Isaiah. All we like sheep have gone astray, naligaw o nawawala o hindi na alam kung saan patungo. We have turned everyone to his own way. Kanya-kanya na po Hindi ba? Wala na yung pabantayan ng Diyos, hindi ba? Wala na kanya-kanya na. Si Duterte, gusto niya patayin lahat ang mga adik. Yan ang kanyang gusto. Yan ang sinunod niya. Yun namang iba ay gusto, ayan, si Diskaya naman, magpayaman. Yan nga, has turned into his own way. His own way. And the Lord has
laid on him the iniquity of us all. Oh, medyo na i-introduce na dito si Jesus Christ. Yung mga iniquity natin, kasi nga ay all we like sheep ay. All we like sheep has gone astray. Oh. At lahat tayo ay sinunod yung ating mga kagustuhan, hindi ba? Ayan nga si Duterte. Oh, hanggang ngayon, yung anak niya sinasabi, ginawa lang daw niya ni Duterte yun dahil gusto niya gumanda ang bansa. Ay adiyan ang sabihin na niya para matapos na, hindi ba? O aminin na niya lahat, pumatay siya ng, o nagpapatay siya ng, o yung mga pulis niya, nagpatay ng 30,000 dahil gaganda ang bansa. Pero hindi po eh. Hindi gaganda ang bansa kahit patayin mo yan. Bakit? Ay ito nga si Noah, panahon ni Noah, pinatay lahat ang tao. 8 lang sila ang natira dahil sa kasamaan ng tao. 8 lang ang natira. Ay ano ngayon? Ito lang naman ang daming magnanakaw, hindi ba? Hindi po makuha yan kasi nga inherent na doon sa puso natin ang gumawa ng masama. Inherent na yan eh. Naandun na eh. Ngayon, hindi ka magnanakaw kung hindi ka nakakakita ng milyon. Pero kung naandyan sa tabi mo na yan o ino-open na sa iyo o naandun na sa lamisa mo, may napanood po akong pelikula eh. Hindi ba? Politiko. Binigyan siya ng milyon doon sa table niya. Ayaw niyang tanggapin. Ayaw niya. Hindi ako kanya tumatanggap ng suhol. Yung politiko, hindi ba? Sabihin na natin na judge. Parang judge yun eh. Napanood ko po sa pelikula eh. Ay nung binuksan yung drawer niya at hinulog doon sa drawer niya yung 1 milyon, ay sabi niya, hindi ako tumatanggap eh. Pero kung binibigay mo ka, ayun na, hindi ba? Isinara na niya. Ibig sabihin, tinanggap niya. Ganun po eh, hindi ba? Inihulog na doon sa drawer niya eh. Doon sa lamisa niya. Ay ganun po ang tao eh. Ngayon ay lahat ng mga iniquity natin ay napunta kay Kristo. Yun po ang sinasabi dito. And the Lord had laid on him the iniquity of us all. Kung mananampalataya ka sa Kanya o kung magre-repent ka, dapat yan ang pinapaliwanag ni Alan Peter Cayetano. Dapat yan. Opo. Bakit ka nagre-repent? Yan. Hindi ba? At pag umabot ka sa ganyan, hindi mo nagagawin muli. Hindi mo nagagawin muli. Pero kung hindi ka umabot doon at just for assume, hindi ba? Nagre-repent ka kunyari, just for assume, ay wala yan. Hindi ba? Pag-aralan nyo po. Pag-aralan nyo po ang mga sitwasyon. Pero ako naniniwala ako doon sa sinabi ng isang vlogger, sinasabi lang niya ngayon yan dahil alam niya na marami siyang insertion doon sa area niya. At mabubuklat yan na ang kontraktor ay si Diskaya din. Yung mga kumpanya ni Diskaya ay siyam yun kumpanya ata eh. Sige po at hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan tayo at dinadalahin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na sana sa ating pakikinig ay nakakasumpong tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.